summary lang nung, ay ano lang, kasunod lang nung pinag-aralan natin last week, kaya part 2. So, kinumpirma lang ni Pablo yung kanyang mensahe. So, bago lahat ay manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa mga ito. Tunay nga po na umihilos po kayo sa amin in many ways, Lord, sa marami pong kaparaanan. Kahit na hindi po special, Lord, ay sa pagkising lang po namin. Salamat po sa inyong biyaya, maging sa kalakasan na patuloy na pinaprovide niyo po sa amin, O Diyos. Lord, maging sa aming pag-aaralan ngayon ay dalangin po namin na patuloy na maunawa po namin ang librong ito ng Galacia, kung bakit po isinulat ito ni Pablo sa mga taga-Galacia at maging para rin makapulutan po namin ang aral at mai-apply po namin sa aming mga buhay. Maraming po salamat, pagpalain niyo po yung salita at ikaw po patuloy na maluwalhati. Holy Spirit, we thank you sa pagtuturo niyo sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Okay, natatandaan niyo ba yung pinag-aralan natin last week? Actually, ano naman to? Kasunod lang. Yung review po natin ay yung sinulat po ni Pablo ang libro ng Galacia dahil marami pong mga nakarating sa kanya na balita na marami pong mga Hudyo o ang tawag dyan mga Judaizers na galing ng Jerusalem at kinakalat nila yung katuruan na hindi lamang sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo, kaya sila maliligtas, hindi kailangan din nila ng gawa. So, parang example yan yung kay Kuya Gab. Faith without works. O, diba? Nag-pray siya, hindi siya nag-review, uy, pumasa. Kala ko is dead, diba? Ha? Kala ko faith without works is dead. Oh, faith without works. Diba? Hindi siya nag-review, pero pumasa siya. Huwag yung gagawin yan, ha? Huwag niyong tugoy niya, please. Si ano, tawag dito si Danilo. Nag-review ka ba? Hindi rin. I can do. Kumusta yung test mo? I can do all things. Ha? Philippians Si 4:30. ano, asan na si Renz? Ha? Nag-time out. Ewan ang pangitin, naka-record tayo eh. So, yung gagawin yung ginawa ni Kuya Gab, tsaka ni... Nag-review cover ba? Di rin. Di rin. Ano nga, I can do all things. O yung gawin yung I can do all things, ha? Hindi po yung konteksto niyan. So, sinasabi ng mga taga-Judaizer na hindi kayo maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Kailangan magpatuloy kayo. Kailangan sundin yung mga tradisyon namin. Yung mga ginagawa namin. Kasi nga yung kaligtasan, para yun sa mga Hudyo. So, para maging Hudyo rin kayo, gawin yung ginagawa namin. So, ginawa ni Pablo, nabalitaan niya, sumulat siya. Ang sinasabi niya dito sa mga taga-Galacia, ako paniwalaan nyo. Kasi ako ay pinili ng Diyos. So, yung mga sinasabi ng mga yan ay hindi totoo yung paniwalaan yan. So, ang ginawa niya, isisipin nyo, 17 years siya sa ministry. Tapos bumalik siya ng Jerusalem. Nakipagkita siya kay Pedro. Kasi yun yung mga nakasama ni Jesus kay Santiago. At tinanong niya kung ito ba mga tinuturo ko tama. So sabi nila tama yan. Kasi nakilala ni Pablo si Jesus, nasa langit na siya. So paano niya nalaman yung mga katuruan? Nagpunta siya sa disyerto na Arabia at 3 taon siyang tinuruan. Bakit 3 taon? Kasi yung mga disipulo, 3 taon din tinuruan ni Jesus nung buhay siya.
So, nung nasa langit na siya, hindi natin alam paano nagpakita si Jesus sa kanya, no? Kay Pablo. 3 taon din siya tinuruan. Kaya, ang mga tinuro ng Panginoon sa kanya, yung misteryo na hindi alam ng mga disipulo niya. Ano ba yung mystery? Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya nila. Pangalawa, ang kaligtasan ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para rin sa mga Hentil na katulad natin. No? Hindi tayo Hudyo, Hentil tayo. Kaya, piniliwanag ni Pablo yan. Ngayon, ito yung pangalawa. Ito po pinag-aaralan natin yung Book of Galatians para malaman natin na para malaman natin kung ano yung nangyayari kay Pablo. So, yung actually yung teksto natin mula Galatians chapter 2, 1 to 10. Pwede ba pakibasa natin yung 1 to 10? One to 10. Kasi last week po, pinag-aralan natin yung 1 to 5. So, para mas maunawaan natin yung 6 to 10, kailangan balikan natin yung 1 to 5. Makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe, isinama ko rin si Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakikipagpulong ako ng sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia at inilahad ko sa kanila ang magandang balitang ipinapangaral ko sa mga Hentil. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ng aking ginawa at ginagawa pa. Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuloy ito. Kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtakaka ng gayon, nakikihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Yeso Cristo upang kami muli nilang maalipin. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Ngunit walang itinagdag sa aking pinapangaral ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila sapagkat walang itinatanggi ang Diyos. Sa halip, kinikilala nila ako na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga Hentil tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro ay mangaral sa mga Hudyo, ang siya rin nagbigay sa akin ng kapangyarihan mangaral sa mga Hentil. Nakita nila Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligi ng iglesia na ako'y talaga binigyan ng tanging tungkulin na ito, kaya tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hentil, mangaral at sila na may sa mga Hudyo. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga duka at walang talaga namang patuloy ko itong ginagawa. Yun. Pagpalain na Diyos ang kanyang salita. So, parang self-explanatory. Hindi ko na siya kailangan sigurong ipaliwanag. Naintindihan niyo ba yung binasa, ha? So, mag-pray na tayo. Kasi, tapos na eh. Wala nang kailangang ilagdag, no? So, ayan yung sinabi kasi niya na 14 na taon akong nagturo. Sabi niya sa mga
sa Galacia. Plus yung 3 taon na tinuruan siya ni Jesus. So, 17 years, no? At napunta ako sa Jerusalem, kasama ko si Bernabe, at kasama ko rin si Tito. Hindi po si Tito Soto yan, ha? Kaya niyo ba si Tito Soto? Safe Bulaga. O, hindi siya yan, ha? So, nagpunta siya doon, kasama si Tito. Ngayon, kasi nga, itong mga Hudyo na to na iniiba o nag-discredit. Ano ba sa Tagalog na discredit? Pinapa walang bisa yung pagiging apostol ni Pablo. So, binabaliwala nila. So, sabi, kailangan magpatuloy. So, ginawa ni Pablo, sinama niya itong si Bernabe at saka si Tito. Si Tito kasi, hentil. So, hindi siya tuli. So, sabi niya, sabi niya doon sa, makikita natin yan sa Acts chapter 15 eh. Sabi niya doon sa mga disipulo nandun, ito si Tito, kasama ko, isang hentil, hindi tuli. Pero nakakilala sa Diyos, nanampalataya kay Kristo. So, ano masasabi niya dyan? Sabi niya ganon. So, tumayo si Pedro. Sabi niya, walang itinatangi ang Diyos. Kaya tayo sinabi rin ni Pablo, di ba? Makikita natin yung sinabi ni Pedro sa Acts chapter 10 verse 34. Sabi niya, walang tinatangi ang Diyos. Naalala niyo ba, nagpunta ako kay Cornelius? Si Cornelius hindi tuli. Kayo ba tuli? Si Cornelius hindi siya tuli. Pero nung nangaral ako, ang ginawa lang, naniwala lang sila, bumaba na ang gano'n ng espiritu sa kanila. So, bakit natin nahadlangan yung ginagawa ng Diyos sa kanila? Na yun din yung ginawa sa atin nung una pa man. So, nagkasundo sila, yun nga sabi, di ba? Kasundo sila na hindi na patuloyin si Tito. Kasi ang talagang gospel kasi magkaiba kasi yung nung una, gospel ni Pedro at saka gospel ni Pablo, magkaiba. Sa gospel ni Pedro, kailangan mo muna magpabautismo para ang banal na espiritu lumabas sa'yo. Pero kay Pablo, hindi. Yun nga yung misteryo na inihayag niya sa kanya na maliligtas lang ang tao kapag ka naniwala lang. Naniwala kanino? Naniwala sa ginawa ni Kristo sa krus. Yun lang, naniwala lang, wala nang ibang gagawin. Hindi na kailangan lumuhod, hindi na kailangan penitensya, wala, hindi na, maniniwala ka lang. Wala nang gawa. Kaya yun ang pinaglalaban ni Pablo. At sinasabi niya na siya talaga ang apostol na pinili para mangaral sa mga Hudyo, mga Hentil. Kaya nga sabi dun sa verse, maski yung mga haligi ng church, sino ba yung haligi? Si Pedro, si Santiago, diba? Si Juan. Yan yung mga nakasama ni Jesus eh. Kahit na daw sila, yun ang sinabi. At yun ang sinabi ni Pedro na hayaan natin kung ano yung ginagawa ng Diyos ngayon sa mga hindi at gano'n rin ang gagawin ng Diyos sa mga Hudyo. Kaya nag-ano sila, di ba? Sabi nila, sige, sabi ni Pedro, sige, ikaw na sa mga hindi at ako na sa mga Hudyo. So, kinuwento ko na yun, hindi ko na nininom to kasi background lang to eh. Na nagpaano si Paul, yung pinakahuling sulat na kasi yung 2 Timothy kasi pupugutan na siya ng ulo. So, ang ginawa niya, pinasan niya yung
responsibilidad na kay Timoteo kung ano yung ginagawa niya. Na huwag niyang pabayaan na maiba yung ebanghelyo. I-preserve at ituro, ibahagi. Kasi mula sa Galatia yung sinulat niya libro 13. Lahat yun sinasabi niya kung paano ang tamang gospel. Lalo na sa 1 Corinthians 15, 1-5. Yun ang talagang gospel. Kaya sabi niya, we are to proclaim the gospel clearly. Do not tamper the gospel. Yan, sinabi niya yan. Do not tamper the gospel. Diba sabi ni Pablo doon sa 189, kahit na anghel pa ng Diyos ang magsabi sa inyo, magpakita man sa anghel ng Diyos, pero iba yung sinasabi nilang gospel. Ano yung sabi doon? A curse. Condemned sila ng Diyos. Condemned to Eternal condemn. hell. Diba? Anathema. Marami tawag gospel. Gospel of God, Christ, gospel of grace, gospel of Paul. Lahat yan ay isa lang. Now, mamaya ulitin natin ano yung gospel. Ang dami pa na ito. Ano ba yung sabi dyan? Pakibasa nila, hindi mo makita eh. All of Paul's letters ay patungkol sa pagdepensa at sa accuracy and clarity at confirmation ng gospel. Romans, systematic presentation of the gospel in logical order. 1 Corinthians, Paul defends the gospel against corruption of human thoughts. 2 Corinthians, Paul addresses the false teachers and heretics who want to change the gospel. Ephesians, Paul presents the simple of gospel truth that gospel is the work of God. Philippians summarizes the gospel that it is only by grace and not by works. Colossians discusses the corruption of the gospel by adding elements such as Sabbath, feast, rituals, traditions, etc. Thessalonians, Paul speaks of the power and the assurance of the gospel in the believer's life and the promise to deliver the believer from the wrath of God. 2 Thessalonians, Paul speaks of the consummation of the gospel at the return of Christ. 1 and 2 Timothy, Paul gives instructions to pastors to faithfully safeguard as we read and preach the gospel. Titus, a simple letter directed to a man who had responsibility for the gospel and gives a summary of the gospel in chapter 2. Philemon, Paul celebrates the relational power of the gospel to bring to whom we're in a position of alienation together in reconciliation. Ayan, kung makikita natin, sabi ko nga kanina, doon sa 13 libro na sinulat ni Paul, pinapaliwanag niya ay patungkol sa gospel. Yung defense of the gospel, yung grace ng gospel na tayo ay ligtas through grace, diba? Not by works. Ano pa? Yung gospel ang magpapatunay na si Jesus ay babalik. Para tayo ay kunin at maghari rin siya rito. Saan pa? Yung sa sa 1 Timothy na sinasabi doon, faithfully safeguard as we read and preach the gospel. Yung kaninang sinabi ni Paul, hindi na natin binasa, 2 Timothy 1:11, sabi niya doon na panitiliin mo kung ano yung itinuro ko. Ano ko na, paparaphrase ko na lang. Kung ano yung tinuro ko, ituro mo rin. Kumbaga, huwag mo siya hayaan na madagdagan o mabawasan. Kung ano yung teaching o doctrine na tinuro ko sa iyo, yan din ang iyong ipasa. So, sa 2 Timothy chapter 1, yan lahat ang mga sinabi ni Pablo.
Kaya ito, yung 13 libro na yan, ay inano niya, inisa-isa niya na ang gospel ang pinakasentro ng kanyang mga librong isinulat. Ayan o. Everything Paul wrote was all about the gospel. Preach the gospel for it is the power of God. Diba 1 Timothy 1? Ano yan? 1 Timothy 1 chapter. First, ano yan? Second. Wala na ako ng Moses eh. 1 Timothy chapter 1 verse 6. Ayan. So, kinakailangan natin i-preach ang gospel. Ay, dami na oh. Ano yung tanong? What is not Paul saying to the Galatians? What is Paul? What is not Paul saying to the Galatians? Ano yan? Wala yung nata. What is Paul saying to the Galatians? Ano daw ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galatia? Sinasabi niya na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Finish. Yun lang. Yun yung sinasabi niya. Ayan o, kaya niya sinulat itong Galatia para sabi niya? Paul wants to make sure that no one adds work to faith as a means of salvation. Yun. So, wala nang works ang kailangan mong idagdag dyan. Kundi, mananampalataya alam. Kasi si Abraham, na-justify siya sa pamamagitan din ng faith. Yun lang din, faith o. Ano sabi doon? Just as Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Oh. Diba? Just as Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. So, kailangan kahit sa Abraham naniwala lang. No? Kaya, naging matuwid siya. O, isa pang tanong. How can a person be right with God? O, paano daw ang isang tao magiging matuwid sa Diyos? Yan ang tanong. Kayo ba matuwid na sa Diyos? Amen. Ha? Amen. Matuwid na ba kayo sa Diyos? Si Kuya Jomar. Matuwid ka na ba sa Diyos? Ha? Ano? O yun, amen. Yan. Ayan o. Ayan yung sagot o. Sa pamamagitan lamang ng paniniwala at pananampalataya kay Jesus, kung anong ginawa niya, ha? Yung kanyang pagkamatay at kanyang pagkabuhay. Yun lang, naniniwala ka lang. Ano yung ginawa niya? Namatay siya, nabuhay, yung dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, yun ang nagsilbing, luminis sa ating mga kasalanan. So, wala na ibang gagawin. Hindi na kailangan lumakad ng paluhod. Hindi na kailangan, tensya, ano ba? Mga nagpapapako sa krus, tuwing mahal na araw. So, pagkatapos nun, mag-iinom na ka ulit. Diba, no? Kasi nga, namatay ang Diyos. Bawal ang bawal baboy, bawal maligo. Kasi Biyernes Santo, di ba? Alam niyo ba yun? Pag Biyernes Santo, bawal maligo. Kailangan isda lang, tsaka gulay o munggo. Tapos pagdating ng linggo, uy, magdiwang tayo! Tara, pabili tayo ng Red Horse. Kasi ang Diyos buhay na. O, di ba? Gawin mga ginagawa ng ibang tao. Pero, yan sabi ni Pablo, hindi po gano'n. Maniwala lang po tayo. Ayan.
Kasi wala na po tayong condemnation kapag may nagsabi sa atin, uy, bakit hindi kayo nagsasyaban? Dati yan ang ano sa amin. Bakit kayo nagsasyaban? Kasi pag nagsyaban kayo, may pagpapala ang Diyos. So, hindi yan, no? Sabi dyan, linaw-linaw, oh. Therefore, there is now no condemnation to at all for those who are in Christ Jesus. In Tagalog, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakikipag-isa na kay Kristo Jesus. Kung ikaw daw o tayo ay nakipag-isa kay Kristo, hindi na daw tayo hahatulan ng parusa. Ang linaw-linaw, no, mga kapatid, na ang natin, yung kalayaan natin ay binigay na ni Jesus. Nung namatay si Jesus, namatay ka na rin. Nung nabuhay siya, nabuhay ka na rin. Nung tinapos siya ang katutusan, tinapos mo na rin. Kaya wala na. Wala na kahatulan na bibigay sa iyo o gagawin sa iyo kapag ikaw o tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Ayan, sa verse 6, nakwento ko na kanina, di ba? Nagpunta si Pablo para lang makipagkita dun sa mga haligi ng church. Pero, ano sabi dyan? Went to Jerusalem and met the pillars of the faith. It does not matter who you are. What matters is you are faithful to the truth. God is never respecter of person. O kahit na daw, kumbaga nakipag-usap siya kay Pedro, nakipag-usap siya kay Santiago, pero ang sabi doon, walang pinatangi ang Diyos. Kahit ikaw, Pedro, ay Pablo, kaya kang gamitin ng Diyos. Kahit isa sa atin, bawat isa po sa atin, kayang gamitin ng Diyos. Basta tayo ay magpapagamit lang. Pangalawa, basta alam natin ang tunay na gospel. Kasi ang sabi lang naman, sasabihin mo lang eh. Ikukwento mo lang. So sa verse 7, sabi Paul's been entrusted the gospel. So pinagkatiwala ng mga haligi ng church, yan sila Pedro, kay Pablo ang pagbabahagi ng gospel sa mga hintil. At kami naman, sila Pedro para sa mga Hudyo. So wala tayong rito mga kapatid, kinukwento lang natin. Kasi alam niyo yung palabas na Superbook? Sino nakakalam nun? Bumuhay sa akin ng bata. Ano yan? Ano yung Superbook? Di ba, buksan nila yung Bible, tapos, mapasok sila doon. So, nakikita nila kung ano yung nangyari. So, ito lang yun mga kapatid. Kinukwento lang natin para tayo mapalog tayo doon sa ginawa ni Pablo. Pero talagang mensahe lang nito sa atin ay alam natin dapat ang tamang ebanghelyo. So, sa verse 8, yung sinasabi ni Pablo dyan na yun ang Holy Spirit. So, sabi niya, yung Holy Spirit na kumilos kila Pedro, nung nangaral sila, yun din ang parehas ng Holy Spirit na kumikilos sa atin. Yan din ang nagagabay sa atin. So yan yung ibig sabihin niya dyan sa verse niyan. So ang nangyari ay ito yung sampal na sa mga Judaizer na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya lang. Wala nang
iba ang gagawin. So only by grace that the church will grow. So hindi na natin kailangan ng mga ano pa mga tradisyon, ano pa mga seremonyas. Hindi na po. Kaya lumalago ang church kasi nga bawat isa sa atin ay nagbabahagi. Kasi sasabihin na, uy, ayoko umatin dyan sa church na yan kasi ang daming bawal. Bawal uminom. Bawal manigarilyo. Bawal magsugal. Daming bawal. Bawal mang babae. Di ba? Bawal mag-girlfriend pag bata pa, pag nag-aaral pa, bawal mag-girlfriend. Oh. Sino may girlfriend dito? Sino nag-aaral pa? Ay, mga youth natin sa likod, may mga boyfriend ba kayo? Meron? Ha? Sino? Nestor? Sino bata yan? Nestor? Didodong? Wala. Sigab. Meron. Parang meron siya ba? Ha? MU. MU? Hindi lang. Malapit na. Pausap dito sa mga to. Malapit na, Pastor. Malapit ka magka-girlfriend? Malapit. Magtapos ka muna. Oh. So maraming bawal actually. Ang ano lang naman po nasa sa inyo yan. No? Ang Diyos nakikita sa inyo. Basta maintindihan lang natin ito. Meron niya akong kakilala, tagal na Christian. Christian daw, Christian. Pero hanggang ngayon, nag-iinom, nagsisigarilyo, nasusugal. Diba? So, ano yun? Babae. Babae, nalalaki. O, diba? Actually, ang Panginoon na lang ang kikilos sa inyo. Dito, wala tayong sinasabi ng bawal. Kasi, kaya nga tayo naligtas sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. So, wala akong karapatan na sabihin sa inyo na bawal ito, bawal yan. No? So, lastly, sa verse 10, sabi nila Pedro, sige, Pablo, huwag mo nang patuliin si Tito. Kasi, yan na rin ang pinapangaral namin na masiyamang Hudyo, maliligtas lang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa tinapos na gawa. So, huwag mo nang patuliin si Tito. So kami, mag-aaral kami sa mga Hudyo kasi yun ang sinabi ni Jesus sa amin. Sa mga Hudyo kami. So ikaw, mag-aaral ka sa mga Gentil. Pero, huwag mo kakaligtaan yung mga mahihirap. Ngayon, ang tanong doon, nasulat ko na sino ang mahihirap ay sinabi ni Pablo doon? Sino? Hindi po yan yung mga mahihirap na mga unbeliever. Yan po yung mga mahihirap na mga kapatiran. Ano ibig sabihin yan? Bakit sinabi ng mga disciples yan? Kasi po mga kapatid, nung bumaba ang banal na Espiritu ng Pentecost, ang Pentecost kasi isang celebration niya sa mga Jew, sa mga Hudyo. So maraming mga Hudyo ang nagpuntahan doon. Nung bumaba ang Holy Spirit sa 120, di ba nagsalita sa iba-ibang wika? Kasi nakarinig sa kanila, uy, bakit alam nilang mag-Bisaya? Mga Ilocano itong mga to. So, para lang maintindihan nyo ha, pero hindi nyo nakasulat sa Biblia. Bakit marunong mag-Bisaya itong mga to, mga Ilocano itong mga to? Bakit nakakapagsalita sila ng Nekeni? Bakit nakakapagsalita sila ng ano ba? Ano ba mga salita? Waray!
Ano pa ba? Ilonggo. Ilonggo. Ano pa? Chinese. Bakit nakakapag-English sila? Eh di ba sila mga marunong mag-English? Di ba? So nagtaka sila. Ngayon nangaral niya yung sabi ng mga iba, ay mga lasing yan. Alas 9 na umaga. Naglalasing. So nangaral si Pedro. Sabi ni Pedro, mga kapatid, kababayan, hindi po kami lasing. Bakit kami magiging lasing? Alas 9 pa lang ng umaga. So ang Banal na Espiritu, pag kinuwento na niya, nangaral na siya. Ilang Hudyo yung naniwala? 30. Ha? 3,000. 3,000. Yung lang oras na yun, 3,000. So, maraming mga Hudyo ang naniwala, maraming mga Hudyo ang na-born again, maraming mga Hudyo ang na-convert sa Kristyanismo, nagkaroon ng persecution. Ayun. Kaya nga doon sa Acts chapter 8, di ba? Si Santiago namatay. Si Stephen namatay. Kasi pinipersecute, tinupusik yung mga Kristiyano ng mga Hudyo. So hindi sila makabalik sa bayan nila. Nag-stay sila sa Jerusalem. Eh wala silang trabaho, wala silang pagkain. So ano ginagawa ng mga believer dun sa, kasi nangaral si di ba? Nangaral si Pablo ng 14 years sa iba't ibang lugar. So ang ginawa niya, lumiligom siya ng pera, mga pagkain, para ipadala dito sa mga kapatiran na nasa Jerusalem kasi hindi sila makabili dahil, ay, Kristiyano ka? Bawal. Bawal kami magbenta sa inyo. So, ganun din mga kapatid sa future. Di ba? Sabi sa Revelation, pag wala kang tatak, hindi ka makakabili. Hindi ka rin makakabenta. Pag wala kang tatak. So, time na yun, meron na po. Wala lang ang tatak kasi alam nila kung sino yung mga Kristiyano. Kaya hindi ka pwedeng bumili, hindi ako pwedeng magbenta sa'yo. Kaya yun ang ginawa ni Pedro, ni Pablo. Kaya sinabi niya sa mga Korinto na give generously, ano pa? Yung ikaunang araw ng linggo, 1 Corinthians 16. Lumigong kayo ng mga pera at ipapadala ko, pagdating ko dyan, kukunin at padadala ko sa mga kapatiran sa Jerusalem. Saan pa? Sa Philippians. Naglilikom sila ng pera para ipadala kay Pablo para ibigay ni Pablo sa mga kapatiran na nasa Jerusalem. Yun po yung ibig sabihin yan. No? Yung isang verse lang, pero ang background niya, ganun, Kaya mahalaga talaga mga kapatid na pag-aaral natin ng salita ng Diyos para hindi natin ito mamisinterpret. Kasi pag binasa natin ito, sasabihin dyan, ay mga kapatid, yung mga mahihirap, hindi po mga mahihirap na kapatiran. Kasi nga, noong time na yan, panahon na ng pag-uusig. Hindi sila makabili, walang trabaho. So, yung mga ibang kapatiran na merong pera, sila yung nagsusustento sa kanila. Nag-gets no? So, hindi tayo yung panganay na anak. Ano yun? Yung prodigal son. Dalawa yun, di ba? Isang bata sa isang matanda. Hindi tayo yung panganay na anak na panay, kailangan sumunod sa utos. Hindi ba tulad nitong anak na bunso? Hindi ito sumunod sa kautusan. Tapos pinatawad pa ng tatay. Di ba? So hindi tayo yung panganay. Tayo yung bunso na anak. No? Ibig sabihin ba
yung law o yung kautusan ay pinawalang binsana. Oo. Ang pinawalang binsana ng Diyos daan, ng Kristo, yung mga tradisyon, yung mga seremonya, pero yung moral law, ano ba sa Tagalog ng moral law? Moral. Ha? Batas moral. Moral. Yung moral. Diba? Hindi tinanggal yun. Bakit? Kasi reflection yun ng Diyos. Ano ba yung moral law? Dalawa lang yun. Love the Lord with all your heart, with all your mind, soul, and strength. Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Di ba nasa kautusan yun? Yun ang hindi tinanggal ng God. Yung moral law. Kasi reflection niya yun eh. Di ba? Pagkamamahal mo, di ba gusto mo piniplis lagi? Ginagawa mo yun dahil sa hindi sa gusto mo siyang i-please. Ginagawa mo yun kasi gusto ng puso mo na i-please siya. Masiyahan siya. So ganun din tayo sa Diyos. Gusto natin na masiyahan ng Diyos sa atin. Diba? At yung kapwa natin, gusto rin natin na masiyahan sa atin. Kaya, diba sabi sa 1 Corinthians 13, love, yung pag-ibig ang pinaka matibay. No? Na kapag wala kang pag-ibig, kahit na anong gawin mo sa church, kung wala kang love, bali wala. Kaya, ang pinaka-mensahe lang ni Pablo dito sa Book of Galatia ay sinabi niya diyan, siya ay isang tunay na apostol ng Diyos. Tinuturo niya ang tunay na ebanghelyo at yung mga leaders ng iglesia, kinumpirma siya na yung tinuturo niya ay tama. At isa lang ang ebanghelyo. Isa lang ang katotohanan. Ano yun? Si Jesus ay Diyos. Siya ay bumaba dito sa lupa. Nangaral siya ng 33.5 years. Pero sa kabila ng mga ginawa niyang mga milagro, pagpapagaling, pinapako pa rin siya sa krus, namatay, nilibing. After 3 days, nabuhay siya muli at umakyat muli sa langit. So yung dugo niya sa krus ng Kalbaryo, kapag pinaniwalaan natin yung ginawa ni Jesus, yung nagsilbing pagpapatawad, yung dugo niya, iisa tayo sa ating mga kasalanan. Basta paniwalaan natin yung ginawa niya sa krus. Kailangan lang natin i-maintain yung truth, kailangan natin i-defend yung truth, at kailangan natin i-preach yung truth. No? Hindi na yung every Friday magsasyabat kasi magpapalain daw tayo ng Diyos. Pagka nagsyabat tayo every Friday, kapag umatin tayo ng mga gatong gawain, magpapalain tayo ng Diyos. Hindi na po yun. By grace na lang po. Wala nang seremonya, wala nang mga tradisyon, wala nang yung mga ginagawa ng mga Udyo na gawin natin. Dahil hindi naman tayo Udyo, mga kapatid, di ba? Wala na ritual. Wala na ritual. So, ang gagawin na natin, i-maintain lang natin, sa Tagalog nun. Panatilihin natin, ipagtanggol natin, at ibahagi natin ang tamang ebanghelyo. Amen. Amen?